Ako si Calyodi de Guzman, isang leader manggagawa at ako'y 38 years na labor leader at nakikibaka para sa karapatan ng ating mga manggagawa, kasama na ang kapakanan ng ating mga mamayan. At ako'y nag-a-apply, aplikante para sa pagiging senador ng ating bayan. Kalyodi, kayo po ay tumakbo bilang senador noong 2019, tapos bilang presidente noong 2022. Ngayon naman po, pangatlo, ay senador ulit. No? Do you think meron na po ba kayong edge ngayon, ngayong pagkakataon na ito? Hindi po ba kayo napapagod na tumakbo? At saka, ano po ba yung unang-unang legislative agenda ninyo kung sakasakali po kayo ay mahalal bilang senador? Doon sa una, sa EDGE, siguro nakatulong sa akin yung pakiramdam ko, yung pagtakbo ko bilang presidente at nagkaroon ng recognition dun sa aking inilalabang plataforma para sa mga manggagawa at sa ating buong bayan. Doon naman sa napapagod, naisip ko na yan, napapagod. Pero ang problema, nung makita ko yung mga kandidato sa pagkasenador na mga 5 beses na, 4, 3 beses lang nagbabalikan, sila-sila ulit na wala namang ginawa para sa mga manggagawa at sa bayan. Wala namang na-resolve sa problema ng ating mga mamayan. Balik rin natin, Calyodi. Kayo yung tanungin natin, bakit kayo takbo ng takbo pero hindi kayo nananalo? Alam naman natin ang sitwasyon ngayon. Ano? Alam natin ang sitwasyon ngayon ng politika. Hawak ng mga political dynasty, hawak ng mga bilyonaryo, hawak ng mga sikat. At yun ang tingin kong dahilan kung bakit nahihirapan ang mga katulad ko. Kalyodi, punta tayo sa nabanggit niyo na rin po, political dynasty. Meron na tayo yan sa batas, ang problema ang enabling law. Ngayon, kung kayo po maupo bilang senador, total ban ba sa political dynasty or may mga circumstances like parang sa local government lang natin iban to, pero pag senador or national position, okay lang? Klaro yung batas eh. Bawal. Ang ibig sabihin ng political dynasty, magkakapatid, mag-ina, mag-asawa, ay bawal. Walang sinabing kung sino lang ang may teritoryo o may probinsya. Hindi ganon. Klaro yon. Bawal ang political dynasty dahil masama. Dahil nagde-develop ito ng impunity. At ang impunity ay umaabot sa sitwasyon na kung pagalitan, magmura, baliwala, manapok, mandaya, magnakaw, pumatay. Kaya pinagbawal eh. Punta po tayo sa issue na malapit po sa inyong puso. Sabi niyo kanina, 38 years na po kayong labor leader. No? At hanggang ngayon po ang usapin pa rin yung aumento sa sahod ng mga manggagawa. Kayo po ba ay pabor na taasan ito? Magkano? At base po ba saan yung pagtaas? Regional Tripartite Board or legislated? Before a regional wage board na ma-regionalize, ang batas, ang pagtataas ng sahod natin, national wage ang nagtatakda. Kaya kung magkano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. Nagkaroon lang ng pagbabago doon sa panahon ng Herrera Law na ilagay doon yung wage regionalization law na ibinaba ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila. Pero Kasi iba daw yung cost of living kanyan doon. eh. Matutulas ako eh. Sige lang! Go lang po. Kalokohan yan eh. Kalokohan yan. Dahil ang pakinabang lang yan sa mga big business na may mga branches sa probinsya. Nakakatipid sila sa gasto sa kailang sahod. Samantalang before, noong pantay ang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila at probinsya, gumanda naman ang negosyo eh. Katunayan, number 2 tayo sa ekonomiya ng buong Asia. Eh ngayon, ginawa nilang pinahirapan nila yung ating mga manggagawa sa probinsya. Kaya dapat yan ipantay natin. Pasensya na, babalikan ko lang yung pinunto kanina ni Diego. Yung tinanong ni Diego kanina tungkol sa political dynasties. Nakukuha natin yung gets namin yung prinsipyo inilalaban ninyo na ayon sa batas, na ayon sa konstitusyon. Pero gusto kong malaman, ano ho partikular yung magiging konkretong hakbangin ninyo para maisulong ang isang batas tungkol sa political dynasties considering na sa Senado pa lang, close to 80% na mambabatas are part of political families. Congress, we're talking about 90%, party list 34% or more. I'm not sure about the exact numbering there. Pero paano ninyo isusulong yun? At yan ang dahilan kung bakit in 35 years hindi nagkaroon ng enabling law. Ang isang paraan, may batas tayo na labas sa Kongreso at Senado, pwede ang People's Initiative. Kaya yun ang dapat nating gawin, na mga mamaya na natin
ang mag-decide sa paggawa ng batas para ganap ng ipagbawal ang political dynasty at matigil na ang mga palusot na ginagawa ng mga political dynasty. Mga political dynasty lang naman nagbibigay ng ganong katwiran na wala pang batas. Pero alam ng lahat, lalo na yung mga maninipis ang muka na mga politiko, na yun ay bawal. Huwag na silang magpalusot. Huwag na kayong magpalusot. Paano yung pamamaraan ng civilian movement? Para lang klaro sa paano atin. Ang People's Initiative, kaya kailangan natin papirmahin 3 to 10% ng ating mga voters, yung total voters natin, yung electorate. Kung yan ay 60 million, 3% niyan ang makuha natin para na sa ganon ay magkaroon na ng sariling batas, pagbabawal, na hindi nadadaan sa Kongreso at sa Senado. Kalyodi, lagi ko naririnig na pinag-uusapan niyo rin ang electoral reform, no? Kasi ang daming nagrereklamo po. Kahit ako, naabutan ko po, corruption, bureaucracy, red tape. Hanggang ngayon, parang we're dealing with the same things over and over again. Ano pa ang specific measures po na pwedeng gawin para saan tayo magsisimula? Do we correct the party system? How do we correct the system of governance para mag-trickle down naman ang yaman ng Pilipinas sa mga taong bayan? Yun, ang maganda. Generally, dapat una, i-adapt natin yung hybrid election. Nasa local, sa mga presinto, ay magkaroon ng manual na bilangan. At ayon doon sa mga expert, na tulad ni Gus Lagman, magdadagdag lang tayo siguro ng mga 1 araw na delay. Manual, then yung transmittal, pupunta sa local hanggang national, ay electronics. Okay na yon. At least may klaro na alam mo, na nabibilang yung boto mo. Pero ngalawa, dahil ang gobyerno naman natin ang naghahanap ng matinong leader ng ating bansa para sa kagalingan ng ating mga mamayan, COMELEC ang gumastos sa pagpapakilala sa ating mga kandidato para yung katulad ko at mga leader ng sektor na tumatakbo ngayon, maging fair ang labanan sa pagpapakilala sa mga kandidato. Di ba magiging additional burden yan sa Oo. COMELEC? At magiging dagdag na burden. Pero kailangan natin gawin yan para tiyakin natin na makakakuha tayo ng talaga ng tamang mga mamumuno sa ating bansa at hindi mananalo dahil sa pera at sa kasikatan. Isa po sa mga advokasya ninyo, tax the wealthy. Galit po ba kayo sa mayayaman? 38 taon ako dito sa politikang ito, kaya alam ko yung galawan nila. Pero Kalyodi, no, balikan ko lang kaninang sinabi mo about yung mga batas na ipinapasa dito. Mostly, hindi po pabor sa mga mahihirap na tao. Mostly, pabor sa mga mayayaman. Isa po sa mga advokasya ninyo, tax the wealth. The wealthy. Wealthy, Diba? Galit po ba kayo sa mayayaman? Bago ko sagutin, para bigyan ko lang ng magandang palimbawa yung bakit pabor. Lahat halos ng batas natin na ginawa pabor sa mga mayaman. Dahil ang mga nakapwesto sa gobyerno, puro mga bilyonaryo, puro mga mayaman. At mga pinatakbo ng mga mayaman. 38 taon ako dito sa politikang ito, kaya alam ko yung galawan nila. Kaya yung batas na ginagawa nila, lahat, halimbawa, yung pagbaba ng sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila, kawawa yung mga manggagawa. Pero tuwan-tuwa yung mga big business. Yung VAT law na ipinasa sa mga mahihirap ang tax, tuwan-tuwa yung mga laking kapitalista. Hindi sila pressured na magbayad ng tax at katunayan, ang daming mga tax evader na mga malaking kapitalista. Ngayon, galit ba ako sa mga kapitalista? Doon sa mga big business, sorry, pero nakakagalit talaga sila. Lalo na yung mga monopolyo. Grabe sila. Ang lalaki ng sweldo nila, sobra-sobra ng pera nila, pero ginagawa pa rin nilang kontraktual ang mga manggagawa at pinatatanggap ng wage na napakababa. Kaya, sorry, pero talagang hindi ko gusto ang mga ugali nila. Nabanggit nyo na, contractualization and endo. Ano pang dapat gawin? Ay dapat nang ipatupad yung dati. Alam mo, dati, pag ikay nagtrabaho ng 6 months, regular ka na. Hindi ka na pwedeng basta tanggalin. Magkakaroon ka ng security of tenure. At umunlad naman yung bansa natin. Pangalawa nga sa buong Asia. Dapat yan, gawing regular yung ating mga manggagawa. Dahil kung tinuturing ng mga negosyante na partner talaga yung mga manggagawa, dahil siya ang nag-aakit ng tubo, at hindi lang tubo para sa isang partikular na kapitalista, kundi ng ekonomiya ng ating bansa, ay bakit naman pati yung karapatang magkaroon ng security of tenure ay ipagdadamot mo pa?
Ayun lang alam yung hinahabol. Pati ba naman yun? Grabe naman. Majority po ng base ng inyong suporta ay mula po sa labor sector. Ano? And I was looking at this study. Sabi daw po ng Bureau of Labor Relations data, yung reported membership ng registered labor organizations and workers union was only 5.2 million as of March 2023. Ibig sabihin daw po nito, around 10% lang ng ating bansa yung nasa labor force talaga na naka-register. Na organized group. Na organized group, ano. So, sinasabi nila, itong Philippine labor movement natin ay divided talaga siya doon sa left-leaning organization and the ones that are connected with the establishment. So, kung kayo po ay maging senador, ano po ba yung gagawin nyo para, 'di ba, mapataas po yung ano natin, yung labor organization natin. And of course, hindi po magkaroon ng division. Dapat ipanukala na yung karapatan ng mga manggagawa sa senior high, maging kurso na. Maging subject pala. No, not sa kurso. Subject. Maging subject na. Kung talagang yung ating gobyerno at lipunan ay nagbibigay ng malasakit sa mga manggagawa dahil bilang productive forces ng ating lipunan, puwersa sa development, edi alam sa kanila yung kailang karapatan. Pangalawa, alisin lahat ang mga policy, mga executive order na naglilimita, humahad lang sa karapatan ng mga manggagawa sa malayang pag-uunyon na ginarantiyahan ng ating konstitusyon. Alisin lahat ng restriksyon na ginawa. Then, obligahin yung management na kilalanin yung mga manggagawa bilang partner nila sa pagninegosyo at pagpapatakbo ng kailang mga kumpanya. Kilalanin. Huwag yung parang akala mo ay mga alipin na palamon na bigyan lang ng mumo. Naintindihan ko naman ang kalagayan ng mga kapitalista. May kompetisyon. At yan ay isang malaking problema ng kapitalistang sistema na nagkukumpit sila, nagpapatayan sila, at para makasurvive, pagsasamantalahan nila yung mga manggagawa. Yan yung isang kalagayan. Pero dapat yung gobyerno ay mag-intervene para protektahan yung ating mga manggagawa. Gusto ko lang baliktarin or kumaga baliin yung naging perspektibo nyo dito doon sa katanungan ni Angela. Hindi sa palyado yung gobyerno in terms of allowing or providing room para mag-organisa yung mga manggagawa. Hindi kaya posible na mababa lang din talaga yung interest ng mga empleyado at ng mga manggagawa na mag-organisa. At hindi ba, yun din yung hamon sa inyo bilang mga labor leader. At siguro, more to the point of Angela's question earlier, hindi ba ang ibig sabihin nun malabnaw yung pundasyon ng inyong kampanya, lalo nakaangkla kayo, yun ang pundasyon ninyo, labor force, pero watak-watak din pala yung labor force. Paano kayo mananalo? Historically, ang lakas ng union. Kahit siguro, kung inabot nyo, mga 1980s, 70s, malakas yung union. Pero dahil sa mga ginawang batas na nagre-restrict sa mga manggagawa, sa pagkatayo ng union, na ang term namin dyan, pinagdadaan sa butas ng karayom ang pag-uunyon. Dahil sa dami ng rekisitos. Unlike sa pagkatayo ng business, 1 week lang, registered ka na eh. Dito, may 10 taon nang nagtatayo ng union, hindi pa ma-recognize. Dahil sa dami ng restriksyon. At hindi lang restriksyon, pati pulis, military, pumapasok sa pag-union at tinatakot yung mga manggagawa na huwag sumama sa isang progresibo na union. Ang gusto nila, mag-union kayo pero doon sa kakampi ng management o company union. Meron po kung mabilisan lang, yes or no lang po. Okay po, bago po iyon. Okay. Same-sex marriage, yes or no? Same-sex marriage, yes or yes no? Ako, yes. Yes. Divorce. Yes ako, yes. Death penalty. Death penalty. No. Sex education bill. Yes ako. Walang Okay. bawas. Alright. So bakit nararapat po kayong iboto ng sambayan ng Pilipino? Siguro hindi lang ako. Kundi yung lahat ng mga leader ng sektor, lahat ng leader ng masa na siyang tumatakbo ngayon, ay dapat siyang tangkilikin. Maraming salamat po, Calyodi. Thank you, Calyodi. Paano yung gwapo ko rin naman daw sa artistahin? Napakatatalas ng mga tanong. At natutuwa ako dahil yun ang mga tanong na mga issue at usapin na may relasyon sa ating bayan at sa ating mga botante. Yun ang mga magagandang usapan. At ipapakita mo kung ano ba talaga yung iyong intensyon at paninindigan sa mga usaping kinakarap ng ating mga mamayan. Kung ano yung mga gusto kong sabihin, eksaktong naitanong ng ating mga interviewer kanina. At kaya't naipalabas ko ng lahat-lahat kung ano yung gusto kong sabihin doon sa mga puntong itatanong nila na gustong-gusto ko yun.